May paganito si Manikat pag overdue na, di yan sa akin, sex kung coops yan. Ilang taon na kaming hiwalay pero kapal na mukha, address ko pa din ginamit. Okay, eto, no, pag-usapan natin itong post na ito, yun nakita niyo yung picture, merong number o yung calling card, tarjeta ng Manikat na collection agent o field visitation agent na at yung nakasobra na yon ay demand letter. So talakayan natin ano ba yung dapat natin gawin kung sakaling tayo napapadalahan at nabibisita ng mga collection agent o field visitation agent ng mga online lending app. Pero bago natin simulan ay maglalambing ako na pakisuportahan ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share para updated po sa mga usapang online lending app. Ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ng mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po yung simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. So yun nga, si Manikat, no? Takpan ko lang yung pangalan ng field officer, no? Kasi syempre, karapatan pa rin naman yun na magkaroon siya ng privado. Kaya sabihin mong empleyado, kasi empleyado yun ng isang lending company, no? Para di naman na anuhan na. Pero yung Manikat at tarjeta yan. Tsaka yun mapansin nyo, ulitin ko lang ha, yung nakikita yung brown envelope na yan, I know na yan ay isang demand letter na yan. Matik yan. Hindi lang kasi naibigay yung tamang konteksto o yung buong konteksto nung nag-send kasi nga hindi naman daw sa kanya kasing utang. O kaya ginamit lang yung address niya. So either way, no, doon na sa pag-uusapan natin na kung may home visitation ba yan, may home visitation si Manikat. Andiyan naman, pinakita naman yung puso. Sabihin na naman ng iba dyan mga nagko-comment sa akin na baka agent lang yan, nagpapanggap na victim o nangutang tapos pinadalhan ng ganyan. Hindi yan totoo, walang visitation. Illegal ang visitation, ang home visitation. Illegal yung mga paniningil nila. Illegal yung online lending app na yan. Mataas ang interest o ganito man yan. So on and so far, mga kadyani, para sa akin, no, as katulad nyo nangungutang lang din, kapag kami utang, ang papaalalahanan ko na kayo, bayaran. Yun na lang, para simpleng sugot lang, di ba? At kung hindi kayang bayaran ng isang buo, pwede makapag-usap na siguro doon kay agent, na isettle na lang kahit napapa-installment ulit, yung balik tayo sa hulugan. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung saan mo kukunin kamay ng Diyos yung pera ipababay mo na agad-agaran na matik. Isang pitik ba? Finger snap lang ba para mabayaran yung utang? Hindi naman, di ba? I understand naman the situation ng mga taong nagkakaroon ng utang. Kaya nga ng utang kasi kailangan ng pera gipit. Pero karapatan din po. At hindi naman po illegal ang pagpunta o paniningil sa bahay ng mga koleksyon agent, ng mga collector agent, ng mga fuel station agent. Ulitin ko, wala akong mali sa pamamaraan ng paniningil nila kapag nagpupunta sila sa bahay sa inyo at excuse me, at nagbibigay ng demand letter. Kasi nga, ayon nga sa batas, lehitimo po at legal po yung proseso ng pagpapadala ng demand letter sa civil code po yan. Kasi kailangan po yan para katibayan kung sakasakaling gusto nila magsampan ng kaso sa atin sa civil case, hindi sa criminal cases. Sila ay nagpapatunay na nagpunta sa bahay, nagpadala ng demand letter para ipaalala na may utang tayo na dapat nating harapin. Yun lang naman po yung sistema na yan. Tataka lang ako kasi sabi ng iba, ng karamihan, illegal naman yan walang karapatang pumunta sa bahay yan. Hindi po yun na usaping illegal. Kung yung Manikat ay isang SEC registered na online lending app, rehistrado po, may na kompleto na yan kasi nasa list ng recorded online lending platform. At submitting entities din po yan sa pagkakaalam ko ng CIC, yung yung magre-report yan monthly na ang record natin sa mga utang pag tayo nakakabayad, no? Medyo makakasira rin po yan sa record natin, sa credit score natin doon sa Credit Information Corporation, no? Palahanan ko lang ko sa inyo kasi nakakasanayan na ng iba nagiging normalized na. Pero mas paniniwalaan yung hindi tamang paniniwala. Yung maling mindset ba na pag pumunta sa bahay, pwede ka agad ipa-aresto. As long as walang ginagawang mali yung kolektor, wala namang problema ron. As long as naniningil lang, pinapalanas. Kunwari, ako si
Kuya Johnny, no? Pumunta sa bahay niyo, maniningil. Ako nga yung maniningil kahit na may utang din. So, sabi ko sa inyo, sir, ma'am, meron po tayong ipapaalala lang sa inyo, no, na just in case baka gusto niyo ma-settle natin ng maayos, may gusto lang namin maayos yung inyong balance dito o yung inyong unpaid loan, no, na utang sa aming company. Ito ho yung aking tarjeta, ito ho yung aking ID, ito ho yung demand letter na kayo na humagbasa, di man namin pwedeng i-expose yan sa iba dahil kayo ho yung kliyente. O ngayon, kung yung ibang tao naman nakatanggap, no, sabihin lang, no, kunwari ako kolektor at wala kayo sa bahay, sabihin ko lang, ma'am, andyan po ba sa ganito? Ito ho, ipabigay na lang po kay ano, do sa nasa yung taong yan sa kanya kasi ho medyo personal na usapin po yan. No? As long as hindi kayo hindi expose o hindi in-expose iba yung inyong privacy, yung utang nyo sa ibang tao, sa kapatid, alam ko bawal naman. Pero ako, okay lang kahit malaman ng kapatid ko, ng nanay ko, ng ano, as long as I know in my part na may utang talaga ako, di ba? Medyo, pero kung sa ibang tao talaga na as in ng kapitbahay, di mo naman ka-close, yung kapitbahay mo chismosa na mahilig manira ng kapwa, tapos sinabi, oy, ako si Kuya Jan, oy, kapitbahay niyo ba yan? Ito yung ano, demand letter, may utang sa amin yan. May ano yan eh, hindi nagbabayad, scammer. Ganun, di ba? Yan medyo sablay talaga si collector agent, si collection agent. Pagka ganyan ang ginawa. Tapos, sasabihin ng, ang kapal ng mukha, 500 lang yung utang, hindi pa mabayad-bayaran, tinatakbuhan pa kami, tinataguan pa ako, nandun naman yung tsinelas, nandun naman yung sapatos. Nakita ko, sumili pa sa bintana, tinataguan ako, ayaw lumabas. O, di ba? Bigay ko sa inyo, bilang kapitbahay nyo, kayo na humag-abot pag nakita nyo na lumabas ang bahay niya. Di ba? Ganun ba? Yun ang mga maling pamamaraan ng paninilo. Kaya naman, kapag na tiyempo na nandun kayo sa labas at inabot sa inyo, tapos ay, bayaran mo na yan. Kasi yun, napakatagal na ho na panahon. Isang araw na po yung overdue ninyo. 500 lang, yung mamahiabot sa akin, diba? Gusto mong i-post kita sa social media, gusto mong ipahiya kita sa mga kapitbahay mo. Yun ho yung mga maling paraan, pamamaraan ng paniningil. Yun po, sasablay po talaga. Pero as long as walang ginawang paglabag doon sa inyong karapatan as a borrower, like this sabi ko sa una, di ba? Yung kung iaabot lang, papaalalahanan lang, sabihin na personal pong usapin yan ng aming company tsaka doon sa taong nagkautang, walang problema ron. Hindi natin pwedeng sabihin na illegal ka agad. Ngayon, kung illegal talaga yung nagpunta sa inyo na isang lending company o isang nagpapanggap na lending company o isang loan up na walang rehistro, medyo sablay ho talaga yun. Kasi kailangan rehistrado sila bago they are operate as a lending apps o isang kasama sa list of recorded online lending platform. Kailangan kumpleto sila. Meron silang primary, secondary, tsaka yun nga, sa huli. Kapag nasa list of recorded online lending platform po, kumpleto po yan. Wala na ho tayong pag-uusapan. Yun ho yung pagkakaintindi ko doon. Kumbaga, last resort at last stage na po bilang authorized lending platform o yung mga online lending app na papautang dyan sa mga website at saka mga app store at sa mga play store. So, sana nakatulong ng video to. Yung mandikat, no, sabi ko na sa inyo ulit, kung may field visitation, harapin na lang po natin yung collector. Okay? At pakiusapan ng maayos. Yun lang po. Sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.